Magandang tanghali ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-8 ng Abril, taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. 19 bilyong pisong pondo para sa programa ng pamahalaan laban sa epekto ng El Nino inusisa ng Senado. Monitoring team para sa human rights violation na may kaugnayan sa eleksyon binuo ng Commission on Human Rights. Mga naulila ng paratrooper na nasawi sa jump exercise sa Balikatan 2016, tiniyak na makakakuha ng benepisyo. 4 na hinihinalang miyembro ng ISIS na aresto sa Denmark. At panibagong larawan ng suspect sa Brussels terror attack, inilabas na. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, inusisa ng Senado kung saan napunta ang 19 bilyong pisong pondo para sa paglaban sa epekto ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura. Mula sa Pasay City, may report si Brian De Paz, live. Brian? Yes, Flor, magandang tanghali. Humarap sa Senado ngayong araw ang mga resource persons mula sa DILG, DSWD, DBM, DENR, NFA, Office of Civil Defense at Department of Agriculture upang ipaliwanag ang estado ng programa ng pamahalaan laban sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Senador Loren Legarda, chairperson ng Senate Committee on Finance, may 19 billion pesos na inaprubahang pondo si Pangulong Benigno Aquino III noong Disyembre 2015. Ang naturang pondo ay para sa roadmap upang masolusyonan ang impact ng El Nino sa pamamagitan ng Cash for Work program bilang additional source of income sa farming communities. Ngunit sa kabila ng umiiral na programa laban sa epekto ng El Nino sa mga rural areas, may mga ulat pa rin ng widespread crop failure sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Mindanao. Kabilang na dito ang North Cotabato at Maguindanao. Inusisa ng komite ang disbursement ng mga public funds na inilaan upang kahit papaano ay hindi mahirapan ang mga nabanggit na lugar sa bansa na epekto o sa epekto ng El Nino. Ang pagdinig ni Legarda ngayong araw ay kasunod na rin ng Kidapawan Dispersal Incident. Ayon kay Yusek Emerson Palad ng Department of Agriculture, meron naman silang pondo sa ngayon pero ang hiling nila dapat ay mag-request muna ang local government ukol dito. Ayon naman kay Legarda, dapat ay turuan mismo ng national government ang LGU na maaari silang makapag-access ng Quick Reaction Fund laban nga sa epekto ng El Nino sa kanilang lugar. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang nasabing pagdinig. Balik sa iyo, Flor. Brian De Paz nagulat mula sa Pasay City. Samantala, pinabulaanan ng pamahalaan ang umano'y mabagal na paglalabas ng El Nino Phenomenon Funds. Mula sa Malacanang may report si Nel Maribohok, live. Yes, Nel. Kinontra ng Malacanang ang naging pahayag ni Vice Presidential Candidate Senator Alan Peter Cayetano na masyado mabagal ang Department of Budget and Management sa paglalabas ng pondo para sa El Nino mitigation programs. Sa text message ni Budget Secretary Florencio Butchabad, sinabi nito na walang katotohanan ang nasabing akusasyon ni Cayetano. Ayon kay Secretary Abad, may kabuang 10.97 billion pesos ang kabuang budget para sa El Nino. Pagpapaliwanag pa ng kalihim, bawat ahensya ay may kanya-kanyang pondo para sa calamity at emergency requirements na nakalakip na sa kanilang mga regular na budget. Bukod pa niya ito sa Quick Response Funds. Binigyan din niya na ang mga pondong ito ay maaga nang naibigay sa mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi rin ng Budget Secretary na kung kukulangin pa ang lahat ng pondong ito, ay halos hindi pa nagagalaw ang pondong nasa NDRRMC at pwede itong pagkunan ng tulong para sa mga lugar na naapektuhan ng El Nino. Nakiusap ang DBM na huwag na sanang gamitin sa pamumulitika ang kondisyon ng mga naghihirap nating mga kababayan. Sa naganap na public hearing sa Davao kahapon, sinabi ni Cayetano na may 600 billion pesos ang hindi nagagalaw sa tanggapan ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na nakalaan sa pagtugon sa matinding tagtuyot sa bansa. Flor? Nel Maribohok nagulat mula sa Malacanang. Hindi pa itinuturing ng Commission on Human Rights na election-related violence ang madugong dispersal sa mga nagprotestang magsasaka sa Kidapawan City. Mula sa Quezon City, may report si Grace Casin, live. Yes, Grace.
Flor, ayaw munang magbigay ng konklusyon ng Commission on Human Rights sa nangyaring pagbumaril sa mga magsasaka sa Kidapawan City. Ayon kay CHR Commissioner Chito Gascon, kasalukuyan pa nilang inaalam ang punot dulo ng mga pangyayari doon. Anya, 20 sa kanilang mga tauhan ngayon ang nagsasagawa ng investigasyon sa lugar kung saan pinupuntahan nila ang mismong lugar ng pinangyarihan. Kinakausap din ito ang mga residente sa lugar at maging ang mga nakakita sa pamamaril. Nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa Kidapawan o nakikipag-ugnayan na rin ang CHR sa mga pulis sa Kidapawan City upang makakuha ng mga litratong magagamit na ebidensya. Sinabi pa ni Gascon na binigyan lamang nila ng hanggang ngayong linggo ang kanilang mga kasamahan para makapagsumite ng initial report kaugnay sa insidente. Inaasahan nila na bago matapos ang linggong ito ay makukuha nila ang initial report para mapag-aralan saka sila maglalabas ng opisyal na ulat. Ang Commission on Human Rights ay may kapangyarihang magbigay ng kanilang rekomendasyon sa mga otoridad kaugnay sa mga kasong kanilang iniimbestigahan. Flor? Grace, kasi nagulat mula sa Quezon City. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines sa OAFP na makakakuha ng benepisyo ang mga naulila ng paratrooper na nasawi sa jump exercise ng Philippine-US Balikatan 2016. Mula sa Quezon City, may report si Rosalie Cos. Live. Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Iniulat ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines para sa Balikatan 2016 na si Captain Frank Saison na isang Pilipinong sundalo ang nasawi sa isang parachute jump exercise sa Balikatan sa tubig kahapon. Sa panayam ng programang Good Morning Kuya kanina, pinangalanan na ng AFP ang nasawing sundalo na si Airman 2nd Class Jover Dumansi. Ang naturang sundalo ay kabilang sa Special Operations Wing ng Philippine Air Force. Isang proficiency parachute jump exercise ang isinagawa ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo dakong alas 3:45 ng hapon kahapon sa Subic Airport ng aksidenteng bumagsak sa dagat ang airman dahil sa pocket of wind o hindi inaasang pag-ihip ng malakas na hangin. Na-recover ang airman pagkatapos ng 15 minutong search and rescue operations, subalit nasawi ito sa ospital dakong alas 5 ng hapon. Nagbigay naman ng katiyakan ng AFP na makakakuha ng tulong pinansyal ang mga naulila ng sundalong nasawi sa jump exercise, lalo't nasawi ang paratrooper habang gumaganap ng kanyang duty. Flor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Quezon City. Pagpapatupad ng three-strike policy ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa mga kandidato sa Cebu City na lumalabag sa regulasyon sa tamang pagpapaskil ng mga campaign poster. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Mahigit isang buwan na lamang ang nalalabi bago sumapit ang May 9 national at local elections, kaya kaliwat kanan na ang ginagawang pangangampanya ng mga kandidato. Dito sa Cebu, kabi-kabila na rin ang pagkakabit ng mga poster at karatula ng mga kandidato kahit sa mga lugar na ipinagbabawal paglagyan. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, kahit nagsasagawa na ng Oplan Baklas ang COMELEC, ay may ilan pa ring kandidato at supporters na nagpapaskil sa di tamang lugar gaya ng mga puno. Sa ilalim ng batas, bawal magkabit ng anumang bagay sa mga puno gamit ang pako dahil maaari itong magdulot ng sakit o pagkamatay ng punong kahoy. Kaya minabuti ng DENR na makipag-ugnayan sa COMELEC at Philippine National Police para sa ipatutupad nilang three-strike policy. Kung stubborn pa rin yung politicians, doon pa rin niya pinopost kahit na tinatanggal na namin yung mga campaign ads nila. Yun, we will coordinate. Meron kaming coordination ngayon with COMELEC na para at least ma-strengthen namin yung case, COMELEC plus DENR rules. Sa una at ikalawang opensa, padadalhan ng DENR ng notice ang kandidato hinggil sa violation. Ngunit sa ikatlong pagkakataon ay ipo-forward na nila ito sa COMELEC kasama ang ilang larawan upang magamit bilang ebidensya sa reklamong isasampa. I-emphasize na natin na not just the campaign ads, including yung mga commercial ads, no? So na nakalagay doon sa mga trace natin. Nananawagan rin ang DENR sa mga nagmamay-ari ng commercial ads na alisin o huwag itong ipaskil sa mga puno bilang bahagi ng pangangalaga sa kalikasan. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Bumuo ng monitoring team ang Commission on Human Rights o CHR na tututok sa kaso ng paglabag sa karapatang pantao na may kaugnayan sa darating na eleksyon. Mula sa Quezon City, may report si Joan Nano.
live. Yes, Joan. Yes, Lakay, inilunsad nga ngayon ng Commission on Human Rights ang Bantay Karapatan sa Halalan, isang monitoring team na siyang tututok sa anumang kaso ng paglabag sa karapatang pantao na may kaugnayan sa nalalapit na eleksyon sa May 9, 2016. Sa kasalukuyan ay nangangailangan ng Bantay Karapatan sa Halalan ng may halos 10,000 volunteers na may kaalaman sa usapin ng human rights at election monitoring na ipoposisyon naman sa iba't ibang CHR regional offices upang makatulong sa monitoring. Layo nito na bantayan at protektahan ang publiko sa anumang kaso ng human rights violation na posibleng mangyari bago at maging sa mismong araw ng eleksyon. Katuwangan ng CHR sa proyektong ito ang Commission on Elections. Kabilang nga sa mga lugar na tututukan ng Bantay Karapatan sa Halalan ang mga itinuturing na election hotspot area kung saan mataas ang naitatalang election-related human rights violation. Ilan nga sa mga lugar na mahigpit na imomonitor ng CHR ang mga lungsod ng Maynila, Makati at Caloocan. Kasama rin dito ang mga probinsya ng Pangasinan, Cagayan, Zambales, Quezon Province, Cebu, Zamboanga, Compostela Valley, Maguindanao at iba pang mga lalawigan. Sa mga may nais na i-report hinggil sa anumang kaso ng paglabag sa karapatang pantao na may kaugnayan sa eleksyon ay maaari makipag-ugnayan sa Bantay Karapatan sa Halalan Operation Center sa numerong 294-8704 o bisitahin ang kanilang Facebook page. Gayon din yung mga nagnanais na mag-apply bilang mga volunteer dito sa Bantay sa Halalan. Sakay? Maraming salamat, Joan Nano, nag-uulat mula sa Quezon City. Isang dialogo ang sinagawa sa Zamboanga City ng non-partisan multi-sectoral group tungkol sa mga pangunahing problema na kinakaharap ng syudad tulad ng droga at human trafficking at kung paano ito masusolusyonan ng mga kandidato. Narito ang report ni Dante Amento. Isang pag-uusap ang isinagawa sa pagitan ng mga lokal na kandidato at sectoral groups sa Zamboanga City. Pinangunahan ito ng UF Hope o United Front for Honest, Orderly and Peaceful Elections na pinakamalaking non-partisan multi-sectoral network na binubuo ng government agencies. Sentro ng pag-uusap ang ilang mahahalagang issue sa lipunan kabilang na ang droga, kahirapan, seguridad, problema sa pabahay, tubig, human trafficking at marami pang iba at kung paano ito re-resolbahin ng mga kandidato. Nagpalawak siya ng idea namin na yung mga gusto palang tumakbo ngayon is hindi lamang iniisip yung kapakanan ng mga women, nitong mga matatanda na kundi pati sa amin yung mga kabataan. Alegre kami, kaya tiene kami boses, no? Donde puede huir el mga aspirante a del mga kandidato y al mismo tiempo el mga presente pa la administración, especialmente este tiempo de soles donde tormento el mga farmers. Ayon sa COMELEC, malaki ang maitutulong ng pulong upang mapag-aralan ng mga botante kung sino ang dapat nilang piliin sa halalan. Magandang maidulot, makikita nila yung mga kandidato nila, educational naman po, they can hear yung mga platforms ng kandidato, and okay din po yung mga ganito kasi we got the commitment of our candidates not to use any force, threat, or intimidation. Samantala, sa pagtatapos ng aktibidad ay lumagda ng kasunduan ang mga kandidato at sectoral groups para sa pagpapanatili ng kaayusan at pagdaraos ng mapayapang halalan. Mula sa Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News, Worldwide. At sa iba pang balita, pinayagan na ng Land Transportation Office o LTO ang paglalagay ng LED lights sa mga motorsiklo. Mula sa Quezon City, may report si Mon Oxon live. Yes, Mon. Lakay, matapos ang serye ng mga konsultasyon sa mga motorcycle riders ay nagdesisyon ng LTO na pahintulutan ang paggamit ng LED lights sa mga motorsiklo. Marami ang tumutol ng ilabas ng LTO ang kautusan noong Enero, kaya naman naglabas ng guidelines ang LTO upang bigyan ng linaw ang naturang issue. Batay sa memo na nilabas ng LTO, maaaring magamit ang mga LED lights batay sa kondisyon na ginawa ng ahensya. Unang-una dito, dapat ang LED light ay hindi nakakasilaw sa ibang motorista. Para sa headlight, dapat ay white at yellowish ang kulay. Maaaring may tutok pababa at walang blinker mode. Para sa tail light, dapat ay kulay pula lamang at walang blinker mode. Para sa signal light, ito ay dapat kulay yellow, amber o orange.
Para sa brake clamp, dapat ay nasa likuran ng motorsiklo, isang brake clamp lamang ang pinapahintulutan at dapat ay iilaw lamang tuwing magbi-brake ang motorsiklo. Pinahintulutan rin ang pagdadagdag ng mga ilaw basta't makasusunod ito sa alituntunin ng LTO. Kabilang dito ang parking lamp, fog lamp, number plate lights at auxiliary headlamps. Kinatuwa naman ng ilang motorcycle group ang desisyon ng LTO. Tanging mga LTO law enforcement officer at mga deputized agents lamang ang maaaring manghuli sa sino mang makalalabag. May multang 5,000 piso ang batas para sa joint administrative order ng DOTC. Nakay? Maraming salamat, Bonokson. Nag-uulat mula sa Quezon City. Muling pinayuhan ng Department of Health o DOH ang publiko na mag-ingat sa mga lumalabas na sakit kapag panahon ng tag-init. Naritong report ni Dante Amento. Muling nagpaalala sa publiko ang Department of Health hinggil sa mga sakit at kondisyon na maaaring makuha ngayong tag-init na sinabayan pa ng El Nino phenomenon. Kabilang sa mga ito ay ang sore eyes, flu, diarrhea, pagsusuka, heat stroke, rabies at mga sakit sa balat. Pinag-iingat din ng Health Office ang ating mga kababayan na may chronic diseases gaya ng sakit sa puso at diabetes, mga buntis at mga matatanda dahil mas prone sila sa pagtaas ng presyon o kaya'y pagbaba ng sugar levels kapag masyadong mainit ang panahon. All of us are at risk and everyone needs to take care in hot weather, but some people are at greater risk, especially mga elderly di aton, akil mga senior citizen. Si pwede man refrain ani kanila anda apuera na direct sunlight, and of course LD aton mga babies. Dapat ding ugaliin ang pag-inom ng maraming tubig at pag-iwas sa pagbibilad ng matagal sa araw. Dapat namang iwasan ang pag-inom ng tsaa, kape, soda o alcoholic beverages kapag mainit ang panahon dahil diuretic ang mga ito at mas lalong nakakauhaw. Of course, the prevention here is during very hot and humid weather, we have to limit the amount of time we spend outdoor. No? Drink plenty of water. Ugaliin ding maligo kada araw, palakasin ang resistensya at magkaroon ng sapat na pahinga. Ngunit ang pangunahin ay ang pagkakaroon ng disiplina at pag-iingat sa sarili, gayon din ang malasakit sa kapwa na maaaring makaranas ng summer diseases. Mula sa Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News, Worldwide. At yan ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa inyo, Flor at Lakay. Manatili po nakantabay, magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, isinama na rin bilang force multiplier ng National Capital Region Police Office ang mga driver at konduktor ng bus laban sa mga snatcher at hold-upper. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa floor. Hiningi na nga ng National Capital Region Police Office ang tulong ng iba't ibang transport groups dahil sa madalas na insidente na mga hold-up at snatching sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Chief Inspector Kimberly Molitas, ibinilang na nila bilang mga force multiplier ang driver at konduktor ng mga bus. Aniya, mas kilala ng mga ito ang mga lehitimong pasahero at ang mga nananamantala lamang. Sinabi pa ng opisyal na malaki ang papel na gagampanan ng mga tsuper at konduktor sa kanilang anti-criminality drive. Ang gagawin lang aniya ng mga ito ay magbato ng impormasyon sa kanilang intelligence division hinggil sa pagkakakilanlan ng mga hold-uppers at snatcher. Maaari din aniya agad na mag-text ang mga ito sa ibinigay nilang numero sakaling makita sa loob ng kanilang mga bus ang mga kawatan upang agad na maabangan ng mga pulis mula sa mga istasyon na pinakamalapit sa rutang binabagtas ng bus. Sa ganito aniyang paraan ay agad na mahuhuli ang mga masasamang loob na paulit-ulit nang nambibiktima ng mga pasahero sa loob ng bus. Balik sa iyo, Flor. Lea Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Nakakumpiska ang mga tao ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group
ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1 milyong piso sa buy-bust operation sa Matahimik Street, Diliman sa Quezon City. Alas 4:30 kahapon ng hapon nang isagawa ang operasyon kung saan nagpanggap na bibili ng droga ang mga operatiba ng AIDG. Nang maiabot ang pera sa suspect na magpinsan na kinilalang sina Bagundang alias Buboy, 41 anyos at Mohabiden Abdul Bayan, 25 taong gulang ay agad nang inaresto ang mga ito. Nakumpiska sa kanila ang 2 plastic na naglalaman ng 200 gramo ng hinina ng shabu na may street value na 1 milyong piso, cellphone, wallet at pera. Maraming pasyente sa Pabelia Hospital ang inilikas dahil sa nasunog na elevator sa second floor kagabi. Narito ang report ni Benedict Galazan. Sunod-sunod ang paglabas ng mga ambulansya sa Dr. Jose Pabelia Memorial Hospital upang ilipat ang ilang pasyente sa ibang ospital habang hindi bababa sa 50 pasyente kasama ang mga sanggol ang inilabas ng pasilidad matapos mabalot ng makapal na usok ang loob ng ospital. Ayon sa Manila Bureau of Fire Protection, nasunog ang panel ng elevator sa ikalawang palapag ng gusali pasado alas 11 kagabi. Ngunit wala namang itinaas na alarma sa nangyaring sunog. Kita nila may nag-aapoy dun sa second floor ng elevator, so kumuha sila ng fire extinguisher, then apula kaagad. Napasugod naman sa ospital ang ilang mga kaanak ng mga pasyente sa pag-aalala. Hindi naman sila pinayagang makapasok ng security ng ospital dahil kasalukuyang nagsasagawa ng operasyon ang mga otoridad. Baka hindi naman pwedeng sabay-sabay. Ayan. Nakaka-nervyos. Defected na nga yung elevator, halos na minamanual lang itulak ng tao eh. Samantala, maghahating gabi ng ideklarang fire out ng Manila Bureau of Fire Protection habang wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang pamunuan ng Pabelia Hospital kaugnay sa insidente. Benedict Galazan, UNCV News Worldwide. Apat na hinihinalang may kaugnayan sa ISIS ang inaresto ng Danish police sa Copenhagen, Denmark. Na-recover ng mga pulis ang ilang armas at mga bala sa mga inarestong suspect. Pero hindi pa malinaw kung nagpaplano ng mga suspect ng pag-atake bago sila nahuli. Ayon sa isang Danish Intelligence Service, may higit na 135 mamamayan sa Denmark ang pinaniniwalaang sumali sa ISIS matapos na magtungo sa Syria at Iraq. Ang pagkakaresto ng 4 na pinaghinalaang terorista ay bunga ng pagsisikap ng European authorities na buwagin ang terorismo kasunod ng pag-atake sa Brussels, Belgium at Paris sa France. Inako ng ISIS sa magkasunod na pag-atake na ikinamatay ng daan-daang mga katao. Balita pa rin sa labas ng bansa, inilabas ng Belgian prosecutors ang panibagong mga larawan ng nalalabing suspect sa pambobomba sa Brussels Airport. Ang suspect na nakasuot ng puting jacket ay nakita sa mga CCTV na naglakad palabas ng airport matapos ng nangyari pagsabog. Nanawagan na sa publiko ang mga otoridad sa mga posibleng nakakuha pa ng ibang larawan ng suspect na agad makipag-ugnayan sa kanila para sa agarang ikadarakip nito. Ibinahayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na malaking hamon pa rin dito ang pagtugon sa mga biktima ng kalamidad o sakuna. Ipinahayag ito ni DSWD Secretary Dinky Suliman sa 20th National Convention and General Assembly ng DSWD sa Bacolod City. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Nananatili pa ring hamon sa Department of Social Welfare and Development ang pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at sakuna sa kabila ng ilang taon na nilang pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Sa isinagawang 20th National Convention and General Assembly ng Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines, inamin ni Secretary Dinky Suliman na kahit pagod at hirap sila sa pagbibigay serbisyo sa publiko, madalas pa rin silang masisi sa umano'y kakulangan ng tulong mula sa pamahalaan. Gaya na lamang ng nangyari ng manalas ang Bagyong Yolanda sa malaking bahagi ng Visayas. Ayon kay Secretary Suliman, ang mga ganitong pagkakataon ay dapat ituring na hamon ng bawat social worker sa kanilang tungkulin at magsikap na maiparating sa publiko ang mga programa ng DSWD. Kasi nakikita ko, nakakausap ko kayo, sinasabi niyo sa akin na talagang mahirap ang sitwasyon. Kulang palagi dahil nga alam natin lahat ang isang traumatized na pamilya o komunidad hindi makakakita ng lunas.
Kabilang sa mga programang ito ay ang social pensions for the senior citizens, assistive devices, livelihood at feeding programs, at Pantawid Pamilyang Pilipino program na may pondong 62 billion pesos ngayong taon. Ang community-driven project development naman ay may pondong aabot sa 17 billion pesos ngayong 2016. Mula dito sa Bacolod City, Lalaine Moreno, UNTV News Worldwide. May inirereto ang trainer na si Freddie Roach sakaling hindi matuloy ang kanyang pagretiro sa boxing matapos ang kanyang laban kay Tim Bradley sa April 9, araw ng linggo dito sa Pilipinas sa Las Vegas. Ang sinasabi ni Roach na maaaring makasagupa ni Pacquiao ay ang Mexican superstar ni Saul Canelo Alvarez na may record na 46-1-1 na may 32 knockouts. Sinabi ni Roach na hindi siya kumbinsido na isasabit na ni Pacquiao ang kanyang gloves matapos ang pakikipagsagupa kay Bradley. Maging si top-rank promoter Bob Arum ay hindi rin ganap na nininiwalang matatapos na ang boxing career ni Pacquiao. Ayon kay Roach, sa nakita niyang kondisyon ni Pacquiao, may dalawa pa itong malalaking laban na natitira. Samantala, nagsagawa ng serye ng security exercises ang Brazilian troops para sa anti-terrorism security sa pagdaraos ng 2016 Rio Olympics sa Agosto. Makikita ang mga commandos na naka-full battle gear na bumababa sa helicopter gamit ang lubid, kasama ang mga aso at pumosisyon sa mga Olympic facilities. Bahagi ang Rio drills ng mga malawak na anti-terrorism training program ng Brazilian authorities kaugnay ng pambobomba sa Brussels. Kalahok sa isinagawang security exercises ang mga pulis, Special Action Force at mga bombero. Batay sa estimate ng Institute of Tourism ng Brazil, bukod sa mga atleta at delegado, nasa 350 hanggang 500,000 na foreign tourists ang manonood ng Olympics na magsisimula sa kalagitnaan ng Agosto. Nag-trending sa social media ang hashtag na Brother Eli Thankful at 52 dahil sa pagbati ng mga netizens sa iba't ibang panig ng mundo. Kaugnay ito ng ika-52 taong paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ni Brother Eli Soriano. Sa Pilipinas, umakyat sa ika-2 pwesto ang hashtag sa mga pinag-uusapan sa Twitter na mayroong mahigit 100,000 tweets. April 7, 1964 nang magsimulang aral ng mga salita ng Diyos si Brother Eli Soriano na nasusulat sa Biblia. Nakilala rin ang mga programa Ang Dating Daan at Itanong Mo kay Soriano, Biblia ang sasagot, sa radyo at telebisyon dahil sa mga tapat at diretsahan niyang pagsagot sa lahat ng uri ng mga katanungan. Ang mga sagot ni Brother Eli ay mula sa binabasa niyang Biblia. At yan po ang ating sports news at entertainment ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano. Happy weekend sa inyo, Flor at Lakay. Maraming salamat sa iyo, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs. Ako si Flor Perez. Ako naman si Ronnie Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali at Happy Weekend!